Narito ang siyam na pampaswerte tips para sa iyong negosyo ka-Laurel, mapa-online o tindahan. Sa panahon ngayon ay marami na ang nakakapag-isip na magkaroon ng sariling negosyo. Dahil bukod sa potensyal na maganda ang kikitain dito, ay hawak mo pa ang sarili mong oras at mas maipagpapatuloy mo pa ang mga gawain na malapit sa iyong puso. Sa ngayon ay naniniwala ang karamihan na mas matutupad nila ang kanilang mga pangarap sa buhay kapag sa mundo ng pagnenegosyo sila pumasok. Ngunit sabi nga nila ay walang madaling bagay, kundi ang lahat ng ito ay pinaghihirapan. Madaming risk ng pagkalugi, nandiyan ang maraming kakumpetensya at hindi tayo nakakasigurado kung ito ba ay magtatagal. Pero sa mga may positibo ang pananaw sa buhay, sinasabi nila na ang lahat ng nagtatagumpay, lalo na sa pagnenegosyo ay dumadaan sa maraming pagsubok at hindi basta-basta sumusuko. Sino ba naman ang ayaw sa tagumpay? Kaya naman nagkaroon ng paniniwala sa mga ritual, pamahiin at pampaswerte ang karamihan sa mga Pilipino dahil sa sila ay gustong makasigurado sa pagkamit ng tagumpay sa kanilang tatahakin at ito na nga ang pagpasok sa pagnenegosyo. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago pa nating pampaswerte videos. Alalahanin mo na bukod sa mga ito, ka-Laurel, ay maging dedikado tayo at magkaroon ng tamang kasanayan sa kung anong klase ng negosyo ang ating papasukin. Una, sa pagbubukas ng negosyo ay magkaroon ng positibong disposisyon. Makakaakit ka ng mas maraming customers kung ikaw ay palangiti at palabati sa kanila. Pangalawa, ang pera mula sa unang benta ay itago at huwag agad gagastusin. Kung ito ay perang papel, ito ay idadampi mo sa lahat ng bagay na iyong ibinebenta. Kung ito naman ay barya, alugin ito sa harap ng iyong ibinebenta o mga merchandise. Pangatlo, ayusin at linisin palagi ang loob ng tindahan. Dapat ang mga paninda ay nakaayos at hindi masyadong nagsisiksikan sa loob ng tindahan. Ayusin ang mga ito para mas magandang tignan at para humatak ng positibong enerhiya. Pang-apat, dapat ang tindahan ay maliwanag, masigla at maaliwalas tingnan. Kung ito ay maliwanag at masiglang tingnan, ito ay mas makakaakit pa ng maraming customers. Ang pangalan ng negosyo ay kitang-kita dapat at naliliwanagan sa gabi. Pinturahan lamang ito ng mga bright o masasayang kulay. Panglima, maglagay ng lucky plant o lucky cat malapit sa cash box o maglagay ng dahon ng laurel sa loob nito para sa pag-akit ng pera. Ang mga buhay na halaman at anumang gumagalaw ay nag-iimbita ng positibong enerhiya ayon sa feng shui. Ang laurel naman ay kilalang umaakit ng swerte at tagumpay. Ang mga pampaswerteng ito ay nagsisilbing parte ng law of attraction, wika o magic. Pang-anim, ayon pa rin sa feng shui, ang kahera o cash box ay hindi dapat direktang nakatapat sa main entrance ng tindahan, kundi ito dapat ay nakalihis o nasa command position kung saan madali nating makikita kung sino ang papasok at lalabas sa gusali ng ating negosyo. Pang-pito, magsabit ng asin sa loob ng puti o pulang tela sa harap ng tindahan. Ang asin gaya ng rock salt ay mainam na nag-aalis ng negative energies at nag-neutralize ng enerhiya. Pang-walo, ayon pa rin sa feng shui, kung may negosyo ka at opisina sa bahay, ang desktop o mesa ay dapat na nakaharap sa pasukan o pinto ng palihis. At ang likod naman nito ay nakaharap sa pader para sa stability. Ikaw ay nakaharap sa pinto at nakatalikod sa pader kapag nakaupo dito. Ito ay ginagawa sa kadahilanan na ang mesa o office table kung saan ginagawa ang negosyo ay sumisimbolo sa iyong career at negosyo. Kung ito ay hindi nakapwesto ng wasto batay sa prinsipyo ng feng shui, ito ay hindi magbubunga ng maganda.
Pangsyam, higit sa lahat ay huwag kakalimutan ang pagdadasal sa umpisa at katapusan ng iyong araw sa pagnenegosyo. Ito ay hindi lamang isang simpleng gabay, ngunit dapat natin itong gawin sa araw-araw. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.